Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Before po tayo magsimula, let us pray. Father in heaven, thank you for this time na iyo pong binigay sa amin para po kami, Ama, itaas ang inyong pangalan sa pamamagitan po ng kanta at awit ng papuri at ngayon po sa aming pag-aaral ng iyong salita. Hiling po namin, Ama, na kayo po magbigay sa amin ng pag-unawa when it comes, Lord, sa aming pag-aaralan sa oras na ito. Alisin, Ama, mga bagay na pwedeng madlang para ikaw po ay aming makausap sa oras na ito. Lord, inyo pong itas ang puso ng bawat isa. Maging open sa pagtuturo, makikinig na yung salita, at ikaw, Panginoon, ang papapurihan sa aming gagawin sa oras na ito. Alat na ito hiling namin sa pangalan ni Jesus. Alat po ay pagsabi ng Amen. Muli po, magandang umaga po. Today is March 17. Hindi po natin namamalayan. Malapit na naman po matapos ang first quarter ng taon. Parang kailan lang po, nag-celebrate po tayo ng Pasko, nag-celebrate po tayo ng bagong taon. And now, we are at the half na, nasa kalahati na tayo ng ikatlong buwan ng taon. At malapit na matapos ang first quarter. Now, makikita po natin. And now, I'll be speaking about po sa guides for maturity. Growth is, makikita natin na growth is natural sa ating physical na katawan. From being a baby, from being a newborn, to mag-grow into, hanggang sa mag-grow into maturity. At ganyan din po ang pwedeng mangyari sa ating buhay spiritual. After accepting Jesus Christ, nagsisimula yung tinatawag natin born again experience. From being born again, nagpanganak ng muli, amen, hanggang sa yung process of growth into maturity. And you know, everyone should grow into maturity sa kanilang Christian life. Makikita natin, sige Pastor, ano po ba ang kailangan kong gawin? Amen? Ano po ba ang kailangan kong gawin so that I will grow into maturity as a Christian? Diba? Yan yung tanong na ating pag-aaralan ngayon. Okay. Pagsisimula po tayo sa mga tanong. Ano ba ang dapat kong gawin para ako po ay lumaki at maging mature bilang isang Christian? Yan po ating pag-aralan sa oras na ito. Ano nga ba? Ano nga ba ang kailangan natin gawin in order for us to grow into maturity? Sabi ko nga po, ang pag-aralan natin dito kanina, guides into maturity. Amen. Number one, in order for us to grow into maturity, first is we must, diba? In order for us to grow into maturity, magsimula tayo sa isang question. What must I forsake, amen, in order for me to grow into a mature Christian? Ano ba ang kailangan kong alisin sa aking sarili? Amen? Ano ba ang kailangan kong, ano ba ang kailangan kong talikuran para ako ay lumaki bilang isang Christian. Diba? Yun ang question eh. What must I forsake in order for me to grow into maturity? Tingnan po natin. Sa 1 Peter chapter 2 verse 1 it says, amen? Therefore, amen, rid yourself of all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Diba? Therefore, sabi gano'n, rid yourself. Kaya nga talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggi, at paninirang uri. No? Kita natin that as children, noon, diba? Nung bata tayo, there are things na napakahalaga sa atin na ayaw natin iwan.
Parehas same as sa mga toys na paborito natin. And kahit yung anak ko, napansin ko, meron siyang talagang gusto na dalhin at hawakan yung, alam niyo, yung tuwalya ng baby namin na iba na yung amoy, pero ayaw niyang palaban, yun lang gusto niya pa. There are things na ganyan as a little ones nung tayo, di ba? Napansin niyo, kahit na yung unan natin, di ba? Nagtataka tayo, bakit yung anak natin ayaw niya lang pa yung unan natin? There are things na sa pagiging bata, meron talaga tayong hindi natin kayang bitawan o gustong-gusto natin na nasa sa atin. Pero, as time goes by, pag tayo lumalaki, ang bata lumalaki, nung tayo lumalaki, ang mga bagay na yun na ayaw nating bitawan, ay nagsisimula na nating layuan at iwan at talikuran. Ganyan din po when it comes sa spiritual life, mga kapatid. Sabi nga, get rid. Amen? Rid, sabi dito. Ang iba, get rid. Ibig sabihin, nasa possession natin. Amen? Meron tayo niyan. Before we accepted Christ tayo, naandyan yan sa ating pamumuhay. Kaya nga si Apostol, di ba? Kaya nga si Pablo, sabi niya, na-realize niya, when I was a child, sabi niya gano'n sa 1 Corinthians, chapter 13, verse 11. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became man, I put the ways of childhood behind me. Kaya makita na those things were part ng pagiging unbeliever natin at pagiging bata natin spiritually. Amen. Kaya nga pala, makikita mo, there are things, especially in the social media nowadays, amen? Napaka-disturbing na makikita natin sa social media dahil sa halip na magturo ang mga nakikita natin about love, about grace ng Panginoon. Sa bawat isa, nagpapabatuhan sila, nagsisiraan sila. Na hindi nagiging bunga sa mga nanonood at nakikinig. And then makikita natin, if you will analyze those things na lumalabas sa kanilang bagay, this comes out of their pagiging immature. Amen. Amen. Kaya nga tayo, what must I do? First is, kailangan natin, in order for us to grow spiritually, we should get rid sa mga bagay o talikuran natin ang lahat ng kasamaan. Ibig sabihin, ang effort, it will manggagaling sa atin. Magsisimula sa atin ang effort dahil tatalikuran mo eh. Diba? Hindi yan ang alis, ikaw mismo ang tatalikod. Ikaw mismo ang gagawa. Ikaw mismo ang mag-effort na tatalikuran ang lahat ng kasamaan. Talikuran ang lahat ng pandaraya. Talikuran ang pagkukunwari. Iwanan ang pagkukunwari. Hindi ka na pagkukunwari. But you will be magiging truthful ka. Ang pagkaingit, hindi. Taste lang. Kaya sabi si Peter agrees. Peter wrote this in order for us na maturuan niya taga. This is the first step. Amen? And this is the step after natanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo yung pagbabago, the born again experience pagbabago, it should start sa iyo, mga kapatid, sa atin magsisimula. We are to get rid of these things. Aminin natin na meron tayo niyan. Because the more that we deny now, ay wala ako niyan. The more na hindi natin mababago ang ating sarili. Amen? Diba? Talikuran ang lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang puri. Evil speakings, amen. Gossiping, amen. Paano, Pastor? Nandito naman kami dito sa loob, wala naman kaming ibang gagawin. Yan nga yung pinakamaganda. Dahil God put you in a place kung saan marami tayong oras na mag-isip para sa sarili natin. Amen. Kaya nga kung makikita natin yung BGMP, ang logo niya is development. Safekeeping and development. Diba? Safekeeping and development. You, as a person, sa iyong physical na buhay, madidevelop ka yan. And as well, sabay din na i-develop din ng Panginoon ang iyong faith, ang iyong Christian life. Nandiyan pa lang sa loob, magsimula na dahil kahit na nandiyan sa loob, meron pa rin dyan siraan, meron pa rin dyan bulungan, meron pa rin dyan even sa loob, may politics pa rin. Amen. Meron ka mga kasama dyan na
Sumbong ng sumbong, meron ka mga kasama dyan, napansin ng pansin sa ginagawa ng kanilang mga kasama. But you know, as a Christian now, you are now a Christian, kailangan mong tanggalin, kailangan nating talikuran ang mga bagay na yan in order for us to grow. Amen? In order for us to grow. Kaya sa halip na pansinin mo ang ibang tao, pansinin mo ang sarili mo. Kapag dumating ang realization sa'yo, I have this, I have this, I have this, I have this, then you will have the chance to get rid of those negative things na nasa sa'yo. Di ba? It is being taught by Jesus Christ na huwag mong tingnan ang puwing ng iba dahil baka mas mukha ng troso na nandyan sa mata mo. Di ba? Kaya napakahalaga pa rin ang pagtingin sa sarili in order for you to know kung anong nasa sa'yo na kailangan mong tagalin in order for you to grow into maturity. Amen? Di ba? Yan makikita. And you also, if you are growing, di ba? Alisin ang mga bagay na ganyan, paninira, gossiping, pagkukunwari, amen. Nawa yan ang napakalag, pagkukunwari ang pinaka-panatanggalin. Because you can be attending virtual Bible study at pagkatapos nito, balik ka sa iyong ginagawa. This was the time when the Lord allowed me to realize this thing. Alam nyo kasi, I was once a smoker. When the free believers in Christ started na mag-ministry sa jail, I was the one who was being nakikinig ako ng nakikinig at I was the one attending. And until time comes na pag umaalis na yung pastor, I will go. Di ba? Doon. Dahil kahit nabawali naman nila, di papasok. I will go doon sa sigat doon ako maninigarilyo. And then, the Lord has spoken to me. Dumating ang realization, sabi ko, pagdating dito ni Pastora, lulundag-lundag ako, magtatas-tas ako ng kamay ko, mag-hallelujah ako. And then, pag-pray-pray kami, magtatas ako ng kamay ko. And then, pag-alis ng Pastora, maninigarilyo ako rin sa siya, sabi ko lang, siniloloko ko lang sarili ko. Sabi ko, Lord, help me na matalikuran ko itong ginagawa ko na ito na hindi ka ayas. Dahil hindi ako nagiging totoo sa iyo at hindi ako nagiging totoo sa aking sarili. Diba? Kaya tanggalin. If you truly sinurrender mo yung buhay sa Panginoon, maging totoo ka sa Kanya. Dahil pwede natin itago sa kasama natin dyan sa loob. Pwede mong itago sa iyong kapwa-tao ang mga bagay-bagay, pero sa Panginoon hindi natin pwedeng itago because the Lord looks at our hearts. Amen? Kaya makita natin that get rid, first step is get rid of these things. Amen? Hindi man, alam nyo, napakaganda niya, if you want to get rid of these things, ask. Hingi ka ng tulong sa Panginoon na matanggal mo itong mga bagay na ito. Dahil kung aasa ka lang sa sarili mo, you will fail. But with God, kaya nga maraming nagsasabing gusto kong bumait pero di ko magawa. Why? Anong kulang? Kulang ang tulong na galing sa ating Panginoon. Yan yung first. First, what must I do in order for me to grow into maturity sa aking Christian life? Yan, get rid of these things. Number two, ikalawa. Amen. Ikalawa. What must I feed in order for me? What must I feed? Anong kailangang ipakain? Anong kailangang kainin? Spiritually, para ako ay lumago bilang isang Christian. Hindi pala lumaki. The term lang is lumago. Amen. Amen. Diba? What must I feed if I am to become a mature Christian? Amen. Diba? Yan yung tanong, what must I feed? Anong kailangan kong kainin? Amen. Siyempre, in order for you to grow, diba, you need proper food. Diba, sa mga bodybuilders, amen, in order for them to develop muscles, amen, they should eat protein. Amen, kakain sila ng mga ilang piraso, 6 na itlog, 8 ang 10 itlog, in order for them na masupplement ng protein, in order for them to build muscles. Amen. Ganyan din when it comes to spiritual things. Your spiritual life should be fed.
with proper spiritual food, mga kapatid. Di ba? Now, ang question, what are we feeding? Amen? What are we feeding in our minds today? Ano ba in our hearts? Amen? In our soul? Ano ba ang ating ipinapakain sa ating spiritual na pamumuhay? Amen? Always remember, amen, we are affected kung ano man ang ating pinapayagang pumasok sa atin. And some things are detrimental, amen? Some things are may mga bagay na pwedeng pumigil, umadla para sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Amen. Unang-una dyan, yung mga current events. Why? Current events, kung talagang titignan natin, will just pagbibigay lang sa atin ng current events sa Pilipinas ngayon, will give us, na minsan nawawala yung kagalakan natin, dahil mayroong epekto na hindi maganda sa ating pag-iisip. Amen. Diba? The social media nowadays affects the lives of many people. Amen. Diba? Ang sitwasyon ng kapaligiran niyo. Diba? Ang sitwasyon ng family natin sa labas. But these things, if we surrender it to God, God ang kikilos. But always remember, sabi ko, proper food. What is the proper food for our soul? Amen. Makikita natin sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Ang sabi, like newborn babies. Okay? Like newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow into your salvation. Amen. Like newborn babies crave, gaya ng isang sanggol, manabik tayo sa dalisay na gatas na espiritual upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya hanggang makamta natin ang ganap na kaligtasan. So that you may grow into your salvation. Always remember, faith and salvation, hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Amen? Kaya ang iba, they do not grow into their faith. They do not grow into maturity sa kanilang faith, sa kanilang salvation is this one. They lack of feeding their spiritual life, mga kapatid. Amen? Kaya what way, in order for us to grow spiritually, is for us to have the desire. When we say desire, mga kapatid, it will start na naman sa atin. Pagkakaroon tayo ng what they call this, kasabihan, desire, gusto. When we say desire, yung hindi lang basta gusto, kundi gustong-gusto, mga kapatid. Nagdagan pa natin ang isa, gustong-gusto. Amen. Di ba? Di ba? Ganyan lang yan. Kung gusto mo superlative degree ng kwan sa Pilipino, dagdagan mo lang, doble-doblehin mo lang. Gustong-gusto, gustong-gusto. Amen? You need to have this desire for this pure spiritual food. Amen? Kaya let us cultivate this hunger. Amen? Cultivate this hunger for the Word of God. Amen? Let us cultivate and ask for the help of God na mas mauhaw tayo. Amen? Sa salita ng Panginoon, especially, nandyan po tayo sa jail, wala po tayong masyadong ginagawa dyan. We have all the time. If kung medyo hindi maganda ang gising mo, amen? Ako, naniniwala ako na hindi araw-araw maganda ang gising natin dyan. May araw na okay lang, may araw na parang mabigat-bigat, may araw na ang sayo-sayo, may araw na halos hindi mo gustong magsalita. But when these negative things, negative na feelings natin dumarating, you open your Bible, brothers and sisters. Amen? We have all the time para tayo magbasa yan sa loob ng salita ng Panginoon. Dahil pagdating nyo sa naya, ng busyness of life, wala ka ng oras, wala na tayong oras na katulad na nandiyan tayo sa loob. Amen? So let us cultivate this hunger of Bible as baby hungers for milk. Amen. Amen. Diba? Okay.
bilis ng oras. Ano? Kaya magbasa tayo, brothers and sisters, imbis na kung ano-ano ang ating binabasa dyan. We should read the Bible. Amen. Pure spiritual milk ang sabi, so that we will grow into our salvation. Para hindi ka mabonsay. Alam niyo ang baby, you can compare, amen? We can compare a baby na sakto ang supply niya ng gatas at ang bata na madali lang nilang, ano nga ba ito? Ni winanay o tinigilan na maaga sa pagpapagatas. Hindi rin natin masisi ang ibang mga parents because hirap din siguro nung ikaw na lang, papatigilin na lang nila but you can compare ang health, ang itsura ng bata na sakto ang sa gatas at ang bata na hindi nagatas masyado. Ganyan din sa espiritu. You can see a Christian being fed much of pure spiritual milk as a Christian na hindi masyadong nagbabasa. Sa Christian na tuwing linggo lang nagbabasa. Sa Christian na tuwing Bible study lang nagbabasa. At wala siyang time na magbasa ng kanyang Bible. Makikita mo, there will be a big difference. Kaya if you want to na mapansin mo yung difference na yan, from now on, kung hindi ka masyadong nagbabasa, kung magbabasa, makikinig ka lang ng salita ng Panginoon during the Bible study or during the Sundays, let Bible reading be a part of your everyday life and then you can compare. Amen? Ayun nga pala, ganito. At yan, ang napakaganda yung makikita mo yung progress mo as a Christian sa iyong spiritual life. And then last, amen. Who must I follow if I am to become a mature Christian? Amen. Sino po ang dapat kong tularan o dapat kong sundin in order for me to become a mature Christian? Let us open our Bible sa 1 Peter chapter 2, verse 21. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His step. Kaya pala, who must I follow if I am to become a mature Christian? We must follow the examples of Jesus. Yan na papasok mga kapatid yung sinasabi na living like Jesus. Amen. Be living like Jesus because Jesus Christ has set an example, amen, na ating kailangan gayahin. And Jesus Christ, napakasimple na lang, napakapad. Let us go sa isang bagay na it is something like this, to win souls. Si Jesus Christ has set an example when it comes to winning souls. Hindi sinasabi with debates, amen. Kaya nowadays, makikita natin there are lots ng pwedeng lumapit sa inyo and then salit ng tatanungin nila sa iyo, do you know Jesus Christ? Diba? Pero ang tatanungin nila sa iyo, salit na yan ang tatanungin, kilala mo ba si Jesus? Maraming lalapit sa iyo ngayon, ang tatanungin nila, kumakain ka ba ng baboy? Kumakain ba kayo ng baboy? Sabi ko, salit na baboy salit na pagkain ng pag-usapan na lang ang Panginoong Jesus dahil si Jesus Cristo. Ang gusto niya, i-preach about the kingdom of God in heaven and him to win souls. Ginagawa ngayon dito sa layak, ginagawa nilang issue ang pagkain. Kaya nga minsan natawa ko, bata pa mismo lang, Pastor, kumakain kayo ng baboy. Bakit issue ang pagkain? Diba mas maigi na si Yesu Cristo ang ilapit, tanongin natin kung kilala. How does Jesus Christ also have sent us, has taught us to make disciples. Amen? To win souls. Ngayon po, imbis na lumapit ka about sa at kumakain ka ba ng baboy? So what? Amen? Kaya let us be. Jesus, as an example, has won souls. Dapat ganyan din tayo kahit dyan sa loob. Especially sa mga bagong dating. Kung yung hindi natin gagawin na mga bagong dating, kinikingkoy po natin.
Di ba? Ngayon, pag may bagong dating dyan, ang dami, tanong ng tanong ang mga kasama dyan sa loob, anong kaso mo? Ginugulat-gulat pa minsan, pero hindi ko alam, mabase pa rin. Pero imbes na ganyan, let us win them. Eh, bakit sabi na, parang mahirap pa ng palataya pag hindi umaayon. Ang pagkakataon, kung si Jesus Christ na nung hindi umaayon, hindi maganda ang pagkakataon nung siya ay nalungkot. Diba? I pray to God. Eh, ganyan din sa atin, no? Let us make Jesus Christ an example sa ating buhay. For us to grow. Diba? Marami, pwede man lang dyan na nandiyan tayo sa loob. Mayroong mga taong nakasakit sa atin. Diba? Nakasakit sa atin, sinagtan tayo, nandiyan na tayo sa loob. Meron silang ginawa sa atin na nakasakit sa atin. And then sometimes, kung pagkakataon na dumarating yan, ibinabalik dito, na-stir up yung galit mo sa mga taong gumawa sa'yo ng hindi maganda. Minsan, naglalaba ka dyan sa gabi, maiisip mo yung ginawa nilang hindi maganda sa'yo, na mas nagagalit ka, na-stir up yung galit sa puso mo. Pero just like Jesus Christ, ginawa man siya ng hindi maganda. Pero nang sabi niya, Lord, forgive them. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganyan din tayo. Patawarin natin. Just like Jesus Christ. So, paano siya nagpatawad sa mga tao na hindi maganda ang ginawa sa Kanya? Ganyan din tayo. Because Jesus Christ, should be our example. If we forgive, if we forget, Pastor, paano forget? Hindi ka lang makalimutan. Forgetting is something na kahit na maalala mo yung ginawa nila sa iyo. Hindi ka na nasasaktan. Kaya mo na ulit-ulitin, na ikwento pa yung ginawa nila. Hindi maganda sa iyo na hindi ka na nasasaktan. That is the thing na sinasabi na nakalimot ka na. At hanggang hindi mo kakain si Jesus Christ when it comes to forgiveness, you will not grow into maturity. Kaya parang, I should follow Jesus Christ. I should make Jesus Christ an example. Let my everyday life, mayroon tayong motto na living like Jesus. Amen. Hindi man natin magay, but at least we have tried our best. Diba? Hindi hindi yung success, but it is yung pagiging faithful. Faithful natin mga kapatid. Kaya now, ito magtatapos. Ano bang mga bagay? In order was to grow, amen, into mature Christian, una, may kailangan tayong talikuran. At yun yung nakasulat doon sa 1 Peter chapter 2 verse 1. And then number 2, ano ang kailangan mong ipakain sa aking spiritual na pamumuhay ay ang pure na spiritual food, ang salita ng Panginoon. You read the Bible, you listen to the Word of God. Let Bible reading be part of your everyday life. And third, last is, who must I follow if I am to become Christian, a mature Christian? Let us follow the examples of Jesus Christ. Amen. Amen po ba? Andiyan man tayo, saan man tayo, nasa layo man tayo, nasa loob. With God's grace, we will be able, with God's grace and God's help, we will be able to do this at tayo ay mag-grow into mature Christians. Now, let us pray. Father in heaven, we thank you for these teachings na iyo pong tinuro sa amin. And Father, thank you for revealing in us ang mga bagay na kailangan namin talikuran, ang mga bagay na kailangan po namin pakain sa aming spiritual na pamumuhay, at itinuro mo po sa amin kung sino po dapat ang aming sundin. At salamat po Panginoon dahil ang mga bagay na ito itinuro mo sa amin para po kami ay lumaki at lumago bilang isang Kristiyano. Panginoon, ang mga bagay nito ay posible, pero alam namin na sa pamamagitan ng tulong mo, we'll be able to grow into mature Christian. We thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Lahat po ibang sabi ng Amen.